Suspendido man ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tuloy ang talakayan po natin sa nalalapit na ika-17 araw ng pagdinig. Makausap po natin si Attorney Enrique de la Cruz, Dean ng Baliwag University College of Law. Magandang gabi po, Attorney, at welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi rin po at sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Apo, Attorney, paano ba yan? 2 araw na ang delay dito po sa ating impeachment trials na pinapanood po ng buong bayan. Ano po ba magiging epekto nito? 2 araw po yan, medyo matagal yan. Ang epekto niyan ay magkakaroon din ng delay sa presentation of evidence. Kasi may mga schedule na yan kada araw, may mga sinabpina na testigo at kada isang araw na walang pagdinig, mapapatong-patong no, yung mga maiipon na dapat ipresenta. Nasa portion pa lang tayo ng presentation ng prosecution's evidence. Wala pa tayo dun sa defense evidence. So magkakaroon talaga ng delay ang paglilitis. So, Attorney, so ibig sabihin po ba nito, no? Maaaring madagdagan itong hearing days. So, may sinasabi, yung prosecution daw or even the defense team, baka nagkakaroon ng delay in tactics. So, ano tingin niyo po dito? Madadagdagan pa ang mga araw na ating babantayan? Discretion naman yan ng impeachment court, ng presiding officer kung dadagdagan. Pero sa tingin ko, baka susundin pa rin nila yung original schedule. Mag-a-adjust na lamang siguro ang prosecution at ang defense sa presentation ng kanilang witnesses. So kung 4 na testigo, baka gawin 2 na lang. It's either ganon or hihiling sila ng extension sa presiding officer at sa impeachment court. Pero you have to understand kasi na nasa prosecution pa lang tayo eh. So pag natapos sila, hindi pa naman automatic na magpipresenta ng ebidensya ang defense. O pwede pa kasing hamunin ng defense yung sufficiency kung sapat na ba ang ebidensya na naipresenta ng prosecution. Ang tawag doon ay demurrer to evidence. No? At pag nag-file sila ng demurrer to evidence at nag-grant, ibig sabihin nagbutuhan at dinismiss no, ang kaso, dahil mahina ang ebidensya, hindi na kailangan magpresenta ng ebidensya ang defense. So mabibilis. Pero pag sinabi naman ng court na sapat ang ebidensya, denied ang demurrer, so yun ang problema natin. Magpipresenta ng ebidensya ang defense at dahil kulang na lang yung number of days, malamang kailangan mag-adjust, babawasan ang testigo. Din, naghain po ng ikalawang perjury complaint si VP Sara kay Ramil Madriaga. Ano po ang magiging epekto nito sa impeachment trial? Yung kasing perjury, karapatan niya ng sino man no, na naniniwala na siya ay naging biktima ng isang pagsisinungaling under oath. No? Karapatan niya ng Vice President na magsampa ng kaso. Ang epekto nito ay unang-una, yung bigat ng testimonya ni Madriaga magkakaroon ng pagdududa syempre mula sa mga hukom. No? Dahil ito ay merong kinakaharap na kasong perjury, ibig sabihin ay nagsisinungaling. Nasa pagsasaalang-alang, nasa consideration na ngayon ng impeachment court kung paano nila iti-take, kung i-appreciate nila ang statements ni Mr. Madriaga as truth, totoo ba ang sinasabi niya o hindi, ito ba ay bahagi ng kanyang pagsinungaling o hindi. Pero hindi mapipigilan ang pagtestigo ni Mr. Madriaga dahil lamang sa may kaso siya na perjury. So, kumbaga kahit na may kaso ng perjury, tuloy pa rin ang pagtestimonya niya. Depende na lang sa mga hukom kung paano po ito i-appreciate. Pero dapat nga po ba ipatawag ng prosecution si Madriaga? Kasi sabi rin ng depensa, handa silang ipatawag si Madriaga bilang sa hearing na ito. So kapag nakita na po natin si Madriaga sa loob ng kwarto kung saan sinasagawa itong impeachment trial, ano ang magiging weight nito dito sa ating binabantayang pagdinig? Alam nyo, so far wala pa kasing link no, na ebidensya na nagtuturo kay VP Sara na nakinabang dun sa pera o may partisipasyon siya directly. No? The last witness na nag-testify, sinabing si VP Sara ang nag-utos para ibigay ang pera kay Colonel Achica. So kung magsasalita si Madriaga, siya siguro yung kauna-unahang testigo na magli-link, magdidikit kay VP Sara doon sa mga aligasyon ng anomalya at irregularidad. So mahalaga ang testimonya po ni Madriaga. Kaya I believe
ipapatawag talaga siya ng prosecution kasi kulang yung naratibo, kulang yung kwento pag wala yung statement ni Madriaga. At yan nga po, no, ang aabangan po natin din. Ano. Maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Enrique de la Cruz, Dean ng Baliwag University College of Law. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po sa inyo.